Marcos Kapitulo 8. Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang manggakain, ay tinawag niya ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa karamihan, sapagkat 3 araw nang sila'y nang atire sa akin, at walang manggakain. At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipang lupepey sila sa daan, at nagsipang galing sa malayo ang ilan sa kanila." At nagsisagot sa kanya ang kanyang mga alagad, "Paanong mabubusog nin o man ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako?" At kanyang tinanong sila, "Ilang tinapay mayroon kayo?" At sinabi nila, 7. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa, at kinuha niya ang 7 tinapay, at pagkapagpasalamat, ay pinagputol-putol niya, at ibinigay sa kanyang mga alagad, upang ihain sa kanila, at inihain nila sa karamihan. At mayroon silang ilang maliliit na isda, at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinag-utos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At sila'y nagsikain, at nanggabusog, at kanilang pinulot ang lamabis sa mga pinagputol-putol, na 7 bakol na puno. At sila'y may mga 4,000, at pinayaon niya sila. At pagdakay lamulan siya sa daong nakasama ang kanyang mga alagad, at napasa mga sakop ng dalmanuta. At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kanya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutokso siya. At nagbuntong hininga siya ng malalim sa kanyang espiritu, at nagsabi, "Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang tandang ibibigay sa lahing ito." At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay, at wala sila kundi isang tinapay sa daong. At ipinagbili niya sa kanila, na nagsabi, "Tingnan ninyo, mangag-ingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo at sa lebadura ni Herodes." At nangagkatuwiranan sila rin, na nangagsasabi, "Wala tayong tinapay." At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, "Bakit nangagbubulay-bilay kayo, sapagkat wala kayong tinapay? Hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napag-uunawa man? Nangagmatigas na baga ang inyong puso? Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? At mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? At hindi baga ninyo nang-aalaala ng aking pagputol-putulan ang 5 tinapay sa 5,000 lalaki, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat?" Sinabi nila sa kanya, 12. At nang pagputol-putulan ang 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo? At sinabi nila sa kanya, 7. At sinabi niya sa kanila, "Hindi pa baga ninyo napag-uunawa?" At nagsidating sila sa Betsaida. At dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipyuan. At hinawakan niya sa kamay ang lalaking bulag, at dinala niya sa labas ng nayon, at nang maluraan ang kanyang mga mata, at may patong ang kanyang mga kamay sa kanya, ay kanyang tinanong siya, "Nakakakita ka baga ng anuman?" At siya'y tumangala, at nagsabi, "Nakakakita ako ng mga tao, sapagkat namamasdan ko silang tulad sa mga punong kahoy, na nagsisilakad." Saka ipinatong na muli sa kanyang mga mata ang mga kamay niya, at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. At pinauwi niya siya sa kanyang tahanan, na sinasabi, "Huwag kang pumasok kahit sa nayon." At pamaron si Jesus, at ang kanyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo, at sa daan ay itinanong niya sa kanyang mga alagad, na sinabi sa kanila, "Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako?" At sinaysay nila sa kanya, na sinasabi, "Si Juan Bautista," at ang mga iba, "Si Elias," datapwat ang mga iba, "Isa sa mga propeta." At tinanong niya sila, "Datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako?" Sumagot si Pedro at nagsabi sa kanya, "Ikaw ang Kristo." At ipinagbili niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kanya. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila,
na ang anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga estriba, at patayin, at pagkaraan ng 3 araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. At isinama siya ni Pedro, at pinasimulang siya'y pagwikaan. Datapwat paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kanyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, "Lumagay ka sa likuran ko, Satanas, sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay na ukol sa Diyos, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao." At pinalapit niya sa kanya ang karamihan pati ng kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, "Kung ang sinumang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang cross, at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay may iligtas yaon. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kanyang buhay. Sapagkat anong ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalon niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel."